tayo nagkatipon ngayon bilang isang kapulungan sa harapan ng Diyos upang tunghayan ang pag-iisang dibdib ni Darrell at Zaira. Ang pag-aasawa ay tinatag ng Diyos bago pa man magkasala si Adan at saka si Eva. Ibig sabihin, sila ay dalisay at walang dungis sa harap ng Diyos. Ang pagiging dalisay sa harapan ng Diyos at sa isa't isa ay mahalaga sa pag-aasawa. Binibigyang pansin ang tamang pagtingin ng isang babae at lalaki at inilalagay ito sa tamang lugar sa isang kasal, kung saan mapapangalagaan ang magiging bunga ng pag-iibigang ito. Ang pag-ibig ay buhat sa Diyos, gayon din ang kasal at ang pag-aasawa. Dahil dito, masasabi natin ang pag-aasawa ay isang banal na gawain. Ito ay dapat pasukin ng may pangunawa, paggalang at panalangin. Dapat na pahalagan hindi lamang ang pagkatatag nito ng Diyos, kundi pagsikapan ding tuparin ang kanyang mga layunin para sa pag-aasawa at nasain ang kanyang pagpapala. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Pinagpala ninyo sapagkat mayroong dalawang magsing-irog na nais pag-isahin ang kanilang pagmamahalan sa inyong harapan. Dakila namin Diyos, humingi po kami ng basbas mula sa inyo. Pagpalain po ninyo ang kasalang ito at inatagubinin po namin ang lahat ng programa, maging ang buhay ng ikinakasal. Salamat po Panginoon, purihin po yung dakilang pangalan. Kaloob kay Zaira upang ikasal kay Darrell. Kami po. Maraming salamat. Yes. Tawagin po natin si Ginoong na Pastora, Esther, para basahin ang banal na kasulatan. Ganito po ang sinasabi. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky, and brought them to the man, see what he could call them, and whatever he called a living creature, that was its name. The man gave names to all the cattle, to the birds of the sky, to every beast of the field, but for Adam there was not found a helper suitable for him. So the Lord God caused deep sleep to fall upon the man, and he slept. Then he took one of his ribs and closed up the flesh at that place. The Lord God fashioned into a woman the rib which he had taken from the man, and brought her to the man. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. For this reason a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Maaari po tayo makaupo. Ginawa ang tubig sa alak. At ibig sabihin lang noon, sa buhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa, siya ay gumagalang sa itinakda ng Diyos at ng tao sa kasalan. Sa binasa po ng ating kapatid, sa Genesis chapter 2 verse 18 to 25, napakagandang mensahe ang ating titingnan, hindi lamang sa mga ikinakasal, kundi sa lahat sa atin na ikinasal na o kaya nagbabalak pa lang na sa atin na mga may asawa na. Sa verse 18 po, ang sabi ng Diyos, "It is not good for man to be alone." Sa unang mga verses po ng chapter 1 and chapter 2 ng Genesis, paulit-ulit na sinasabi doon, "And it was good." God created the heavens and the earth, and it was good. Nung nilikha niya ang liwanag, nung nilikha niya ang langit at lupa, nung nilikha niya ang tubig, at pinaghiwalay ito, yung tubig sa lupa at sa kalawakan, nung nilikha niya ang mga hayop sa dagat, nung nilikha niya ang mga hayop sa lupa, at nung nilikha niya ang tao, ang sabi ng Diyos, "And it was good."
there was no suitable for him. Binigyan niya ng mga pangalan ng mga hayop. Masasabi natin, napakataas ng IQ ni Adam. O ilang libo ang mga hayop na yon. Si Adam ang nagbigay. At nakakatuwa pong isipin na halos lahat ng mga ito nang dumadaan sila kay Adam. Ang ginamit pong salita dyan na suitable sa literal ay corresponding to. Wala sa anumang mga bagay na mag-correspond sa isang tao. Tanging tao din lang na nikhang ng Diyos ang magko-correspond sa Kanya. O tutod na natural na tungkulin sa babae at sa lalaki at sila ay pumatol sa mga hayop. Parumagdungan tayo. Katulad ni Adam. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and his sleep brought him to him. Madalas pong narinig natin sa kasal, bakit sa dibdib? Bakit hindi sa dibdib para katuwang, katabi, kasama, habang buhay? At ang salita ng babae, yung woman ay isya. Kaya galing ang babae sa lalaki, parang walang gaanong connection yon. Pero sa Hebreo yung salita, galing siya sa lalaki sapagkat isya, siya. Ish yung lalaki. Ginang parang hindi gaanong connect. Pero yun po yung sinasabi ng talata. Nung ma-recognize ni Adam, bagay sila. Bagay si Darrell at saka si Zaira. Makikita po natin yan sa picture. Pag siya lang, kailangan niya si Darrell para mabuo siya. Yun ang ibig sabihin ng pag-iisang dibdib. Yun ang ibig sabihin ng perfect si Zaira. Pero the one completes the other and vice versa. Okay po? Mga magulang po, magulang ni Darrell at magulang ni Zaira, huwag po niyo isipin na nawalan kayo ng anak. Pagkus po ay nadagdagan kayo. Nais ko pong sabihin sa mga parents na ikinakasal, sa parents po ni Zaira, kung paano po ninyo siyang minahal, kung paano po niyo siya inilagaan, ganoon din po sana ang pagtanggap ninyo kay Darrell. Katulad ng pagtanggap ninyo kay Darrell. Isa pong successful marriage po ay nagsisimula doon sa mag-asawa na natututo sila magdesisyon para sa kanilang sarili. Ang tungkulin po ng magulang ay natatapos doon sa kasal. Sikapin po natin bilang mga magulang, ang katayuan po natin sa kanila ay payo, suggestion, at hanggat maaari po ay hayaan natin sila na magsimula sa kanilang buhay. Yun po yung mababasa natin sa banal na kasulatan. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Yun po yung pinupunto talaga ng talata dito. Yung pagiging isa na mag-asawa ay doon nako-consummate. At ito din isinasuggest ng verse 25 that they were not ashamed because they love each other. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating mga puso, lalo na sa mga inakasal. Darrell, bilang patotoo sa lahat ng mga narito, tinatanggap mo ba si Zaira upang iyong maging asawa ng buong pag-ibig at karangalan, ng buong tungkulin at pananampalataya, upang mabuhay na kasama niya ayon sa utos ng Diyos? Opo. Zaira, bilang patotoo sa lahat ng mga narito, tinatanggap mo ba si Darrell upang iyong maging asawa ng buong pag-ibig at karangalan, ng buong tungkulin at pananampalataya, upang mabuhay na kasama niya ayon sa utos ng Diyos? Opo. Ang mga singsing na ito ay sumisimbolo sa walang hanggang Diyos.
at sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa kanyang mga anak. Ang singsing sa daliri ay sumisimbolo ng habang buhay na pagtatalaga ng mag-asawa at pag-iibigan sa isa't isa. Simula lang tayo nakakilala, ang iyong ngiti ang naging gabay ko sa pang-araw-araw. Ang liwanag ng nanay at ng tatay ang gabay ko naman. Ang naging gabay ko naman sa pagtatrabaho at sa pagpupusigi para sa hinaharap. At dahil sa hinaharap ngayon kasama ka, aking binibigay sa iyo ang aking sarili, minamahal kita, mamahalin ka hanggang sa huling hiling ng aking buhay. Mahal kita. Kung Darrell, sa araw na to, I pledge to you my eternal love. I promise to be your lover, your friend, and your confidant. I promise to respect and appreciate our differences, na kahit na anong mangyari and challenges might tear us apart, we will always find a way back to each other. I'm looking forward with great joy na makasama ka habang buhay. Mahalagaan at manatili sa tabi mo in all life has for us, even during the moments of happiness and grief. I promise to multiply my affection to you with every single day we will spend together. In all that life will bring us, my love is yours. Darrell at Syra, ang Biblia ay napakahalaga sa inyong pagsasama at pagpapalago ng iyong relasyon sa Diyos. Ibinibigay ito ng Diyos upang ating maging gabay. Ang Biblia ang magsasabi ng mga prinsipyong inyong kakailanganin upang maitaguyod ang isang Kristiyanong tahanan. Mahalaga na ito inyong laging basahin, pag-aralan at ipamuhay. At ang iyong mga natutuhan, nawa ay maging pagpapala sa iyong buhay. Sira naman sa salapit, aras. Ang pera ay mahalaga sa ating mga buhay. Pinagkakalooban tayo ng Diyos ng kakayahan upang magkaroon nito, ngunit hindi dapat ito mamayani sa atin. Bilang mabuting katiwala, ipaglingkod natin sa Panginoon ang perang ipinagkatiwala sa atin. Darrell at Syra, hingin ninyo ang pagpapala ng Panginoon sa lahat ng iyong pangangailangan upang katulad ng binanggit ng banal na kasulatan, matutugunan ang iyong mga pangangailangan at magkaroon pa kayo ng ipaglilingkod sa Diyos. Pagkilala po sa mga sponsors, mga ninong at ninang, pwede po bang tumayo para makilala ng congregation? Mga ninong at mga ninang, sumisili po po, no? Pinili kayo ng mga ikinakasal bilang kanilang pangalawang magulang. Tiyak nakakitaan kayo ng magagandang bagay at halimbawa, kaya't kayo ay kanilang sa pagkuha nila sa inyo, binibigyan kayo ng karapatan upang sila'y pangaralan, gabayan, turuan, ituwid kung kinakailangan. Meron kayong karapatan pagsabihan sila, turuan sila sa usaping pagpapamilya, tulungan sila sa kanilang mga problema, sa hirap sa kanilang buhay, o anuman ang kanilang pangangailangan. Meron na po kayong karapatan upang gawin ito. Sabi po ng isang pastor na aking narinig na nagkasal, 3 lang daw po, madaling matandaan ang tungkulin ng mga ninong at ninang. 3 P's. Pakimkim, payo, panalangin. Tulong sa kanila sa pinansyal, payo sa kanilang mga pangailangan, at saka higit sa lahat, panalangin. Yung pong
Kayo ay nananalangin at inaalala sila sa harapan ng Diyos at sinasabi ninyo, pagpalain ninyo si Darrell at saka si Sarah. Napakalaking bagay na po ngayon sa kanila. Maraming salamat aming Panginoong Diyos sa umagang ito nagaganap ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan. Tunay nga po na ang kasalan ay iyo pong itinalaga o iyong ginawa. In-institute mo ito, Panginoon, upang ang maging relasyon ng mga tao, lalaki at babae na nagkaibigan, ay maging nasa order. Sa oras na ito, tinatalaga ko po ang relasyong bago ni Darrell at ni Shaira bilang mag-asawa. Pagpalain mo ito, Panginoon, sa bagong relasyon nilang pinasukan bilang mag-asawa. Iyo pong bless ang kanila pong pinagkasunduan itong bagong relasyon sa kanilang buhay emosyonal, spiritual, financial. Akin po itong inukulit sa iyo, Panginoon, na tutulong ang lahat ng bagay nito para mapagtagumpayan nila ang kanila pong pinasukang relasyon hanggang sila po ay magkaroon ng pamilya, mga anak, maging lola, lolo, at matapos ang buhay na hindi po sila magkakaroon ng umang hiwalayan dahil lamang sa iba't ibang epekto ng mga nabanggit. Ganon din po ang kanilang mga bagong magulang o tinatawag namin bianan, sa lalaki, sa babae. Dalangin ko rin po ang mga relasyon ito at amin pong tinatalaga na maging maganda ang kanilang unawaan at samahan. Relasyon bago din sa mga pangalawang magulang o ninong at tinang. Salamat po, Panginoon, at meron po kayong narinig na magandang paalaala para sa kanila pong obligasyon at sa kanila ding karapatan sa bagay na ito. Tinatalaga po namin ang mga bagay na yan na i-bless mo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa iglesia na kanila po sinasamahan upang may pagpatuloy ang kanilang relasyon na pinakamataas ang relasyon sa iyo na aming Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, amin po dinadalangin na pagpalain mo, pagyamanin mo sa kanila, Panginoon, ang mga bagay nito. At sa mga kaibigan na narito ngayon, na nakikiisa at saksi sa magawa nito, Lord, pagyamanin mo rin, Panginoon, ang kanila pong mga relasyon. Salamat po. Ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan sa pangalan pa rin ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dadago po tayo sa liwanag at siya ang lumikha ng liwanag.
Sabi din ng Panginoong Hesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi lalakad sa kadiliman." Ito ang sinisimbolo na nakasinding kandila sa gitna. Ang Diyos ay ilaw at sa Kanya nagmula ang liwanag. Ngayon po, kukunin ni Darrell at Syra yung kanilang kandila. Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong amang nasa langit. Darrell at Syra, kayo po yung sinisimbolo ng dalawang kailangan ay naging ilaw ng sampalatayanin nila ang Panginoong Hesukristo. At bilang mga ilaw, pagliwanagin ninyo ang iyong mga ilaw sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, at iba pa. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Nay, maraming salamat po for guiding me simula day 1 ng buhay ko up until ngayon. Tatay, ang kamay mo na makalyo man, magaspang, pero napaka-sturdy naman. Salamat sa pagiging haligi ko. Salamat sa pagiging ehemplo ko kung ano yung dapat na maging. Kung ano ang dapat na isang lalaki, isang kapatid, isang kuya, at saka isang may asawa. Hopefully, magawa ko rin yung nagawa niyo sa magiging ako. Nanay ko, si nanay ang laging nasa PTA meeting ko, na kaya ako nakilala hindi lang sa charm ni tatay, sa kapugian ni tatay, kundi sa galing ni nanay pag nasa PTA meetings na. Kaya siya yung laging, kung hindi president, secretary ng PTA meetings ko. Nanay, maraming salamat sa iyo na sa tuwing nagkakamali ako, kahit matigas din at makali ang kamay mo na lagi tumatama sa puwet ko, ay nandun naman yung pagmamahal, nandun po yung pagmamahal niyo, nandun po yung ramdam na ramdam ko na although sabi natin nagkakaingitan kami magkakapatid, hindi niyo po sinabi na ganun. Hindi niyo po talaga pinaramdam na dapat kami magkaingitan, bagos pantay ang pagtrato niyo po sa amin. Papa Roger, Papa, hindi ko po inaagaw sa inyo si Sai. Uuli pa po kami ng Bicol. At yung po mga aral, mga kwentuhan po natin na narinig ko po sa inyo, nilalagay ko po sa isipan ko at sa puso ko. Papa, mahal na mahal ko po kayo. Mama Seni, Mama, maraming salamat po sa pagluluto nyo ng giniling tsaka ng gulay na kahit hirap na hirap din akong kainin. Hirap eh. Hindi ko talaga try yung pinangat. So. Mama, maraming salamat po kasi sa kahit 7 months lang po si Syra, talagang hindi niyo po siya tinigilan. Hinayaan niyo po siya, binigyan niyo po siya ng pagkakataon. Pinapahalagaan ko po yung dedikasyon niyo sa pamilya niyo at sa pagpapalaki niyo kay Syra. Maraming salamat po. Mahal ko rin po kayo. Sa aking mga magulang, Mama, Papa, una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa paggabay, sa walang sawang suporta
At syempre, sa pagmamahal ninyo, yun po yung pinaka-grateful doon. Thank you so much po for giving me this life. Kung hindi dahil sa inyo, wala rin ako dito. And sa lahat po ng suporta na binigay nyo hanggang ngayon, sobrang pinagpapasalamat ko po yun. Hindi ko man madalas masabi sa inyo, pero alam niyo po na mahal ko kayo. For Tatay Manat and Nanay Sara, thank you po for everything. Mula po sa pagpapalaki niyo sa napakabait at mapagmahal kong partner, hanggang sa pagtanggap niyo po sa akin bilang isang anak. Pinaramdam niyo po sa akin na hindi ako iba sa inyo, and I'm so grateful po sa pagkakaroon ng another set of parents na magmamahal and will care about me. Mahal na mahal po namin kayo. At ngayon, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang lingkod ng Panginoon at ministro ng Ebanghelyo at alinsunod sa batas ng Republika ng Pilipinas, kayo, Darrell at Zaira, ay aking pinag-isa sa harapan ng Diyos bilang mag-asawa. Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao o ano pamang bagay. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus, ang Kristo. Darrell, you may kiss your bride if you want. Pipicturean ka namin, ha? Walang dayaan, ha? Isa pa. Ang aming na mahal, tanggapin natin si Ginoo at Ginang Darrell Sapin.